Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. So tinatalakay pa rin natin yung mga pangyayari sa pagmuslim ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Sa nakaraan, yung natalakay natin yung naging reaksyon ng kuffar sa pagmumuslim ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. At hindi nga sila natuwa. Hindi sila natutuwa, lalong-lalo na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu ay kinikilala nila na pangunahin sa kanila na lumalaban sa Islam, lalong-lalo na. At kalaunan siya ay nagmuslim. At ngayon naman inshallah, yung naging reaksyon naman ng mga Muslim sa pagmumuslim ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Nga sabi ni Sheikh Mubarak Puri rahimahullah, hada bin nisbati ilal musyrikin. So yun ang ginawa nga ng mga musyrik. Amma bin nisbati ilal muslimin, at tungkol naman sa mga Muslim, sa kung paano nila tinanggap ang pagmumuslim ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Farawa Mujahid an Ibn Abbas, iniulat mula kay Ibn Abbas, sa'altu Omar bin Khattab. So si Ibn Abbas, tinanong niya si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, li ayyi shay'in sumita al-Faruq. Anong dahilan kung bakit ka tinawag na al-Faruq? So tinatanong ito ni Ibn Abbas sa kanya. At kinuwento nga ito ni Omar, qala aslama Hamza qabli bi 3 ayyam. Si Hamza raw ay nagmuslim, naunang nagmuslim kay Omar ng 3 araw. So 3 araw lang yung diferensya o pinagkaiba nila. Pagkatapos nagmuslim ni Hamza, after 3 days nagmuslim naman si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Thumma qassa alayhi qissata islamihi. At yun nga sa pagpapatuloy, ikinuwento na nga ni Omar ang kwento ng kanyang pagmumuslim. Waqala fi akhirihi, at sa dulo ng kwento ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu kay Ibn Abbas, na sabi niya, kultu ay hina aslamtu. Sinabi niya ro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay nagmuslim. Yun din yung araw na yun mismo, doon sa Darul Arqam. Ya Rasulullah, alasna alal haqqi in mitna wa in huyina. O sugo ni Allah, hindi ba tayo ang nasa katotohanan? Mamatay man tayo o mabuhay? Hindi ba tayo ang nasa katotohanan? Qala bala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, syempre. Walladhi nafsi biyadihi, innakum alal haqq. Sumpaman, siya siyang may tangan ng aking kaluluwa, tunay na kayo ay nasa katotohanan. Wa in mittum wa in hayitum. Mamatay man kayo o mabuhay, kayo ay nasa katotohanan bilang mga Muslim, bilang mga mananampalataya. At dinugtong niya, kultu, fafima al-ikhtifa. Bakit pa tayo nagtatago? Kung mga ibig niya sabihin, kung tayo palang nakasa katotohanan, bakit kailangan pa natin na magtago? Bakit pa natin inililihim ang ating pagiging Muslim? Bakit pa inililihim ang kanilang pagtitipon? Halimbawa, doon sa Darul Arqam at iba't iba pang mga gawain nila na inililihim nila at inalalayo mula sa Quraysh. At yun nga, sabi ni Omar, pinagpatuloy niya, walladhi ba'athaka bil haqq lanakhrujanna. Sabi ni Omar, sumpaman sa siyang nagpadala sa iyo o nagsugo sa iyo. Sabi ni Omar kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig niya sabihin, sumpa kay Allah na siyang nagsugo sa iyo, dala ang katotohanan, tiyak na marapat tayo na lumabas. Fa akhrajnahu fi saffain. At yun nga, sabi ni Omar, pinagpatuloy niya yung kanyang kwento. Lumabas daw sila mula nga doon sa Darul Arqam na sila ay nasa 2 pila. Hamza
fi ahadihima, si Hamza daw ang namumuno dun sa isang linya, wa ana fil akhar, at si Omar naman dun sa pangalawang linya. Lahu kadidun kakadidi at tahain. At inilarawan ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu itong dalawang linya na ito na pinamumunuan ni Hamza yung isa at yung isa pinamumunuan ni Omar, na katulad daw ito ng kumbaga inilarawan niya yung kanilang linya kakadid at tahin, na para bang ano ito, parang linya ng minasa na harina. So ganun sila naglinya. Hatta dakhalna al-masjid, hanggang sa nakapasok sila sa masjid. At sabi ni Omar, fanadartu ila Quraysh wa ila Hamza. Tiningnan daw niya yung Quraysh na nandun nga madalas nakatambay sa may Kaaba, at tiningnan niya si Hamza. Fa asabathum kabatun lam yusibha mitlaha. Nang tiningnan daw niya yung Quraysh sa kung ano magiging reaction nila, na lumabas sila ng mga Muslim na nakapila at dalawang linya sila, ng isa pinamumunuan ni Hamza at isa pinamumunuan ni Omar. Malungkot daw ang mukha ng Quraysh, na makikita sa mukha nila yung kalungkutan na hindi katulad ng kalungkutan na ipinakita nila noon. So kumbaga dito sa ulat, inabanggit ko kanina, malalaman natin na nangyari ito pagkatapos niya mag-Muslim. Kaya yung iba pang mga kwento, yung pinuntahan niya si Abu Jahal tapos pinagtulungan siya ng Quraysh, maaring nangyari ito bago pa yon, o maaring nangyari din sa iba pang mga pagkakataon sa araw na yon o sa iba pang mga araw. Regardless, yun ay mga nangyari nga na nagpapakita ng reaksyon ng Quraysh sa pag-Muslim ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So nakita niya raw sa mukha ng Quraysh yung kalungkutan na hindi pa niya nakita sa kanila kahit kailan. Fasamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Faruq yawma idhin. At mula noon nga tinawag daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Faruq mula sa araw na ito. Ang ibig sabihin ng Faruq nga, ito ay tagapaghati sa pagitan ng tama at mali. At yun nga, doon sa sinabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, kumbaga sa pamagitan ng kanyang sinabi, na paghiwala yung tama at mali, na sila yung nasa tama at yung kuffar ang nasa mali. Na dahil sila yung nasa tama, walang dahilan para sila yung magtatago o matatakot sa Quraysh. So gayon din sa iba pang ulat, wa kana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, gayon din sinabi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ma kunna naqtiru an nusalli indal Ka'bati hatta aslama Omar. Hindi raw nila nagawa kahit kailan na magsala bilang mga Muslim sa Kaaba hanggang sa nag-Muslim si Omar. So nagawa lamang nila na magsala sa Kaaba, sa sala na katulad ng ginagawa natin na sala, nagawa lang nila yon nung nag-Muslim na si Omar. So mula rito malalaman din natin, ika-6 na taon nito pagkatapos ng Be'tha. At nalalaman natin na ang 5 sala ay isinabatas sa ika-10 taon ng Be'tha. Pero kahit dito ay meron na palang sala. So ibig sabihin, meron ng sala sa mga panahon na yon. Meron ng sala. Ay nga sa naiulat, meron silang sala sa umaga at sa hapon o sa gabi na 2 na sala. At sinasabi pa ng mga scholar, tig 2 rakaah. Pero yung 5 isinabatas na sala, nangyari lang yon doon sa Al-Isra wal Mi'raj pagkatapos yun. At yun din sinabi ni Suhaib bin Sinan ar-Rumi, iniulat ni Suhaib ar-Rumi radiyallahu anhu, lamma aslama Omar dahar al-Islam. Nang nag-Muslim si Omar ay nangibabaw na ang Islam, wada'a ilayhi alaniyatun. At ang Islam nga ay kumbaga nagkamit na ng pangingibabaw. Wajalas na hawlal bayti halakan. At mula nang nag-Muslim si Omar ay nagawa na nilang maupo
sa paligid ng Kaaba ng grupo-grupo na nakaupo lang doon ng normal, nag-uusap at gumagawa ng iba nilang mga ginagawa. Hindi katulad dati na doon lang sila nakatambay talaga sa Darul Arqam. Wataf Nabil Bait, at nagagawa na nilang magtawaf doon sa Kaaba, at syempre yung kanilang tawaf ay ginagawa nila ayon sa kung ano ang isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wantasafna mimman galada alayna, at matapos na magmuslim, si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, nagagawa na nilang manindigan laban doon sa mga nagmamalupit sa kanila. Kumbaga hindi na sila natatakot mula nang nagmuslim si Omar. Waradadna alayhi ba'dama ya'ti bihi. At mula nang nagmuslim si Omar, tumutugon na rin sila doon sa mga tao na nagsasalita ng hindi maganda laban sa kanila. So dati umiiwas lang sila at lumalayo o natatakot. Pero ngayon ay hindi na sila natatakot. At yun nga, inulat ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, mazilna aizzatan mundu aslama Omar. Na sila raw ng mga sahaba, sila ay naging marangal mula nang nagmuslim si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, alhamdulillah. At syempre, sa kahulugan na ito na sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, na yun nga, mula nang namatay si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, pabagsak na rin ng pabagsak, kumbaga, pababa ng pababa ang karangalan ng mga Muslim dahil wala na ang pinto na humaharang sa fitna na umaalon na katulad ng pag-alon ng dagat, mula naman doon sa hadith na iniulat ni Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu anhuma. So mula rito may kita natin yung napakalaking idinulot ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa mga sahaba. Kung paano siyang nagdulot ng napakaraming mga pagbabago sa mga sahaba, sa kanilang asal at sa kanilang pagpapakilala bilang mga Muslim doon sa Kaaba. Na hindi na sila katulad nung unang panahon, sa mga panahon bago nag-Muslim si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, na sila ay nagtatago. Pero syempre, lilinawin natin na sa mga panahon na ito, sa pag-Muslim ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, masabi natin na naging mas mainam na ang kalagayan ng mga sahaba radiyallahu anhum kaysa sa mga panahon bago pa nag-Muslim si Umar, pero hindi ito nangangahulugan na kumbaga nagtagumpay na sila. Kasi nalalaman natin na kahit sa mga panahon na ito ay nananatili pa rin ang kalupitan ng Quraysh. Iba't ibang mga anyo ng kalupitan ng Quraysh laban sa mga Muslim. Halimbawa niyan, sa pagkatapos mag-Muslim ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, dito na nangyari yung pagkakakulong doon sa mga sahaba o sa pati ang Banu Hashim. Kumbaga, nalaman nila na pinagbabantaan ng Quraysh ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang ginawa nila para mailigtas ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyari ito doon sa ika-8 taon o ika-7 taon ng Be'tha. Kumbaga mga 1 taon matapos na mag-Muslim si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, nalaman ng Banu Hashim na pinagtatangkaan ng Quraysh ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ginawa nila, tumira sila doon sa isa sa mga sulok ng Makkah, yung tinatawag na Shi'b Abu Talib, na isang malalim na lugar yun, na kumbaga madali nilang mapapaligiran para maprotektahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sumama papunta doon sa Shi'b Abu Talib kahit yung hindi Muslim na kabilang sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Banu Hashim. Nandun sila lahat. Pati si Omar naroon kasama nila na nakaranas ng gutom, nakaranas ng hirap. Kasi nung nandun sila, pinagbawal na rin ng Quraysh kahit yung pagdadala sa kanila ng pagkain. Kahit bentahan sila ng pagkain, bawal. O dalhan sila ng tubig, bawal. Nagagawa lamang nila na makakain ng matinong pagkain kapag merong nagpupuslit ng pagkain papunta sa kanila. Pero yung makakain sila ng normal, hindi na nila nagawa. Hanggang sa naiulat pa nga ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu na napilitan silang kumain ng mga dahon para lang
mabuhay. So technically nabuhay sila doon na mahirap, preso, kumbaga, na pinahirapan sila masyado ng Quraysh. Kasama nila doon si Abu Talib, doon sa Shi'b Abu Talib. At sinasabi nga ng ibang mga historian na yung pananatili nila doon ng 3 taon o 2 taon mahigit ay nagdulot din ng labis na pahirap kay Abu Talib at humina ng humina yung kanyang pangangatawan. Na siyang nagdulot din na siya ay mamatay. Ang kamatayan ni Abu Talib ay yun nga, nangyari yun pagkatapos nila makalaya mula doon sa Shi'b Abu Talib, na hindi nagtagal namatay na rin si Abu Talib pagkatapos ng paglabas nila doon. So ibig sabihin, kumbaga nilalagay lang natin sa konteksto na naging marangal ang mga Muslim sa panahon na ito ng pagmumuslim ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pero hindi ibig sabihin na tumigil na ang pang-aapi ng Quraysh sa mga Muslim. Kasi doon nga sa Shi'b Abu Talib, nangyari yun pagkatapos ng pagmumuslim ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. At yun nga, doon sa Makkah, marami pang ibang mga pangyayari, kumbaga na naganap, mga naiulat na nangyari doon sa mga sahaba kahit nagmuslim na si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. So marami pang ibang mga nangyari na mga pang-aapi. So hindi rin sila tumitigil. At kahit si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kumbaga, may mga pagkakataon, halimbawa doon sa mga naiulat tungkol sa kanya, na may mga pagkakataon na kinakausap din siya, kumbaga ng Quraysh, nagdadakwa sa kanya yung Quraysh pabalik doon sa kanilang relihiyon. Pero nga si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, matalino, at siya nga itinawag na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Al-Faruq. So hindi yun itinawag sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng walang dahilan. Ito ay mayroong kumbaga dahilan. Yung ang kanyang katalinuhan na nalalaman niya ang pinagkaiba ng tama sa mali. At actually ang salitang Faruq, kumbaga napakamarangal na pangalan ito na itatawag kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faruq, na tagapaghati o nakakaalam ng pagkakahati ng tama sa mali. Kasi ang Quran, isa sa mga pangalan na sa pamagitan nito ay nakikilala ang Quran at tinatawag ito bilang Furqan, Al-Furqan. Furqan, ibig sabihin ganun din. Furqan, tagapaghati sa pagitan ng tama at ng mali. So si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay binigyan ng palayaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng palayaw na katulad o nahawig sa isa sa mga pangalan ng Quran na tagapaghati sa pagitan ng tama at mali. At syempre sa pagmuslim ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kumbaga natalakay na natin nga nung nakaraan yung talambuhay ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nakita rin natin yung napakaraming iba't ibang mga kainaman ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na marami sa mga aya sa Quran ang sumang-ayon. O kaya hindi lang mga aya, pati mga desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami doon ay sumasang-ayon sa rekomendasyon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Katulad yung huli nating natalakay, yung sa Adan na panaginipan ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yung Adan, kung paano natin ito ginagawa ngayon, at sumang-ayon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganong paraan ng pagtawag sa mga mananampalataya para sa sala. Sa halip na gumamit tayo ng kampana katulad ng mga Kristiyano at tambuli katulad ng mga Hudyo, meron tayong Adan na isinisigaw para tawagin ng mga tao na magsala. At gayon din si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yung kanyang suggestion na pagsuotin na ng hijab ang mga kababaihan, siya ay kinatigan din ng Quran. At iba't iba pang mga pagkakataon na sumang-ayon ang Al-Furqan sa Al-Faruq sa kanyang mga pananaw, alhamdulillah. Ngayon nga, kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi na kung meron man daw muhdith o muhaddith sa umma na ito, ibig sabihin tao ng kanyang mga opinyon ay sumasang-ayon sa mga kagustuhan ni Allah, yun ay si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. At sabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung meron daw propeta pagkatapos niya
maaring yun ay si Omar. Pero syempre wala nang darating na propeta pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa pagmumuslim ni Omar, kumbaga nagmuslim siya sa kalagitnaan ng mga bilang ng mga taon na nanatili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. 13 years na nandun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah at nagmuslim si Omar sa ika-6 na taon. So, merong mga 7 taon siya na ipinanatili doon sa Makkah na siya ay Muslim. Alhamdulillah. Pero nga, nung nagmuslim na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, syempre nagbago na rin yung kanyang pamumuhay. Hindi na siya kabilang doon sa mga pinuno ng Quraysh. Kaya nga maganda doon sa Omar series, kung mapapansin niyo doon sa Omar series, doon sa mga panahon na hindi pa Muslim si Omar, napakaganda palagi ng kanyang suot. Pero nung nagmuslim na siya, yung mga suot niyang damit, naging pagkaraniwan na lang ng mga damit na katulad lang din ng sinusuot ng mahihirap ng Quraysh. At ganoon na rin yung naging kalagayan ng marami sa mga Muslim. Kasi inilaan na talaga niya ang kanyang oras sa paglilingkod sa relihiyon, alhamdulillah. Nananatili na meron siyang mga kabuhayan, nananatili na meron siyang kumbaga, mga negosyo at iba't iba pang mga pinagkakakitaan. Pero katulad ng marami sa mga sahaba, si Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay naglaan ng oras, ginawa niyang priority ang relihiyon. Hindi niya ginawang sideline lang ang relihiyon na pag may bakanteng oras siya, saka lang siya kikilos para sa relihiyon. Hindi, inuuna niya ang relihiyon. At actually, yung ang mga naiulat na yung mga sahaba radiyallahu anhum, dahil busy sila sa pagninegosyo at pagdalo sa mga aralin o pagsama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ginagawa nila, hinahati nila yung kanilang mga araw. Na merong sahaba, nasasama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung kanyang tindahan, babantayan ng isa pang sahaba. So isang sahaba, 2 tindahan ng babantayan niya. Parang isa sa kanila ay makakapakinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magpapalitan sila. At kabilang sa mga naiulat na gumawa ng ganun, si Umar bin Khattab radiyallahu anhu mismo. So ganito nila pinahalagahan ng relihiyon. Hindi nila ginawang, kumbaga, abala, istorbo sa kanilang relihiyon. Inilaan nilang kanilang buhay sa relihiyon. Ito ang pinakamahalaga sa kanila. So, hindi katulad ngayon yung mga tao, naglalaan lang sila para sa relihiyon kapag meron silang bakanteng oras, bakanteng pera, o ano pa man. Pero yung mga sahaba, inuuna nila ang relihiyon bago ang lahat. Kaya nga, ganito rin nangyari din kay Abu Hurairah radiyallahu anhu. Si Abu Hurairah, late na siya nag-Muslim pagkatapos ng Khaybar. Pero sa kabila nito, ang marami o pinakamarami sa mga naiulat na sahih sa mga sahaba, si Abu Hurairah. Dahil mula nang nag-Muslim siya, inilaan na niya ang kanyang oras na sumasama siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumasama naman siya sa mga sahaba para matutunan kung ano man ang kaalaman na iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Late na siya nag-Muslim. Pero nga dahil inilaan na niya yung kanyang buhay sa pagsama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang trabaho, wala siyang pamilya, hindi siya nag-asawa nung time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakapag-asawa na siya nung namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nung malapit nang mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saka lang siya nagkaasawa at mga anak, kaya talagang nagugol niya ang kanyang oras para sa Islam, alhamdulillah. So napakainam na mapag-aralan ng talambuhay ng mga sahaba kasi magiging mainam sila ng mga huwaran para sa atin, alhamdulillah. So, tutuloy natin ito inshallah ang pagtalakay natin sa talambuhay ni sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pagkatapos ito matatalakay na natin iba pang mga nangyari sa kanila doon sa Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.